at natukoy ang may-ari ng sasakyang nahagip sa video na katabi ng umano'y cash deliveries para raw kay PBBM at former House Speaker Martin Romualdez. If you are sick, madam, if you are sick, you don't go out to the mall. May-ari ng isang luxury car, nakatabi ang malitang pira. Bistado ng milyonaryo. Sino kaya ho ito? Ano ang ugnayan sa mga sindikato, mafia, sa budget insertion? Nakatakot-takot under Marcos admin, anak ng kagwang, magpapasko na. Pero hito, meron na naman tayong nasagap ng mga impormasyon patungkol po sa mga sindikato, anak ng kagwang. Ang mahal po ng kotse na yan, no? 20 million ang halaga. Oh my gulay, magugulat po kayo kung sino po yung may-ari nito. Mamaya pag-usapan po natin. Aba, siyempre, pag-usapan rin po natin yung ICI, dugtong na rin po yan para medyo mahaba-haba ang usapan natin ngayong araw ng linggo. Nako! Anak ng kagwang, Attorney Rowena Guanzon, binastos sa isang mall sa Makati, sa Rockwell. Binastos ng isang buplax ba yan? Isang lalaki. Kaya napalaban po yung naturang abogado. At, putsak na, viral po ito guys. Itong video na ito ni Ma'am Rowena Guanzon dyan sa Rockwell. Talagang dinuro ni Ma'am Rowena Guanzon at minura yung naturang tao. Malamang pinklawan yan, bubunistang tanganista. Ma'am Rowena, baka trinidor ka rin ng pinklawan. Bakit kaya biglang napasigaw at nag-hysterical dyan, na high blood si Ma'am Rowena Guanzon? Kasi nga, pinutakti po si Ma'am Rowena Guanzon ngayon ng mga dilawan, pinklawan, bubunistang tanganista ni Bangag na di umano'y nambastos. Baliktad po. Si Ma'am Rowena Guanzon po ang nabastos. Hindi po siya ang nambastos. Gumanti lang po siya. Ewan ko kung taga saang planeta yung nambastos sa kanya. Mamaya alamin po natin. Pa-like, pa-share, pa-subscribe po muna at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. At suportahan po natin ang Birada Agila tuwing Lunes hanggang Biyernes, alas 2 hanggang alas 4 ng hapon sa Birada Agila YouTube channel. Maraming salamat po in advance sa mga mag-subscribe. Unahin po muna natin itong usapin patungkol kay Ma'am Rowena Guanzon bago po dito sa mga sindikato na may-ari ng kotse. Katabi ng malitang pira. Ito po yung pira na i-deliver, no? Di umano kay Bongbong Marcos at kay Martin Romualdez ayon po kay Saldico. Sana all, bigyan nyo kami ng malita. Pasko na, may panggastos man lang. Natukoy po yung conduction sticker. Nakita nyo po yung sticker na yan. 960 UOL 960. Yan po yung conduction sticker. Na-trace po ng bilyonaryo. Kagabi po ito, I think kagabi, viral po ang naturang video sa Rockwell sa pagitan po ni Ma'am Rowena Guanzon at ng isang lalaking matangkad na puti, tang inumin. Ma'am Rowena, pinklawan din yan, Ma'am Rowena. Alam ko yung mga ganyan. Nagkataong ka talaga, nakataong ka ng kapwa mo pinglawan na tabla rin bastos. At meron ngang video rin na kumakalat, ginagawa ng kwento si Ma'am Rowena, didiis daw. Ganun daw ang mga didiis, mga bastos. Alam niyo po kasi, didiis ka man or hindi ka didiis, pinklawan ka man, dilawan ka man, pulawan ka man, kahit ano kang nilalang, pag ikaw ay binastos, huwag kang magpabastos. Gumanti ka. Tandaan niyo po, wala pong mababastos
pag hindi ka nagpabastos. Ito lang, talagang pumalag si Ma'am Rowena. Hindi man po pwede na yung kanyang karapatan, ang kanyang pagkatao, ay yurakan lang ng mga iilan. Tanda natin, siya po ay mataas din po ang kanyang level na pagkatao. Commissioner ng Commission on Audit, commissioner ng COMELEC, profesor at abogada. So, pag tiningnan mo, karespeto-respeto po si Ma'am Rowena Guanzon. Hindi lang ho nagustuhan ni Ma'am Rowena ang asal ng naturang tao. Kahit naman ako siguro sa part na yon, pag binastos po ako sa isang mall, anak ng kagwang, rumble tayo dyan. Bibigyan talaga kita. Kahit saan ka. Kasi putang na, yurakan mong pagkatao ko, bakit nagnakaw ba ako ng malita-malitang pera? Kagaya ni Tambaluslos at ni Buboy. Bakit yung binibili ko bang pera ay galing sa nakaw ng Kabanang Bayan? Anak kayo ng kagwang? Hindi. Pinaghirapan ko to. Mag-shopping ako, mag-ikot ako sa mall. Wala kang pakialam. Kung hindi mo nagustuhan yung ginagawa ko, anak ka ng kagwang ka, manigas ka. Nanawa lang din po ako kay Ma'am Rowena Guanzon. Meron kasing nagpo-post ng mga pinklawan. Pinklawan lang din, ma'am. Tuluyan ka ng kumalas dyan sa mga pinklawan, ma'am. Ano, ma'am, ginagago ka na nila, ma'am. Buti pa sa mga DDS ka na lang mag full time. Hindi, ano ba, yung isuka mo na pagiging pinklawan dilawan, ma'am, kasi trinatridor ka. Kasi si Ma'am Rowena, kasi ito lang yung dilawan, pinklawan, na hanggang ngayon ay naninindigan na anti-Marcos siya. Mula noon hanggang ngayon. Pero yung ibang mga dilawan, pinklawan, kain suka ang mga hinayupak. No? Di nila matanggap yun. Si Ma'am Rowena hindi sumasama sa mga komunista. Kaya ito, binibira, pinatrending nila, at pinalabaso nila na si Ma'am Rowena Guanzon ay yung bastos. Hindi po Panoorin po natin ang video kasi nagsalita po si Ma'am Rowena Guanzon dyan, nagpaliwanag. Narito po, pakinggan mo muna natin. No, detaining now. I want you to apologize to me. Here. If you are sick, madam, if you are sick, you don't go out to the mall. Why are you here when you're sick? Who is this man? Did you ask us? Why did you bring it so stupid? It's the Ramos! Mga pobre! Utang nila mo! Hindi ka nga naka-Rolex! Hindi ka nga naka-Gucci! Ako ba pinili mo? No, I want your name! Get his name! Get his name! I want your name! Wala pong mag-video ko, wala pong mag-video. I want your name. So, ulitin natin, Buplax, si Buplax to. Ayan. No, detaining now. I want you to apologize to me. Here. Ayan. If you are sick, madam, if you are sick, you don't go out to the mall. Why are you here when you're sick? Ayan po, yung kalbo po, yung kausap ni Ma'am Rowena Guanzon. Katalo dyan, kabardagulan. Who is this man? Did you ask us? Why did you bring it so stupid? It's the Ramos! Ignoramos. Mga pobre! Mata pobre. Utang nila mo! Hindi ka nga naka-Rolex! Hindi ka nga naka-Gucci! Maganda yung ganyang background. Si Nining, maganda. Tangin mo. Ano ba kasi ang kwento dyan? Bakit nag-hysterical si Ma'am Rowena Guanzon? Ganyan lang, yung babae, model natin yung babae. Ano natin baka, ulitin natin konti. Ako ba pinili? Okay, dyan tayo dyan. So, yung video, si Ma'am Rowena, mayroong katalo na lalaki, Buplax. May dalang paper bag. Ano ang paper bag? Iba. Ano yun?
Dun sa Rockwell yan ha, meron ng security personnel na namagitan. Dinuro ni Ma'am Rowena, minura niya. Yan lang kasi yung nahagip sa sa video. Alam mo kasi tayo mga Pilipino, lalo na po yung mga netizen, naaagaw attention, yung attention natin naaagaw lang pag meron ng sumisigaw, kagaya nito. Nag-hysterical po si Ma'am Rowena dyan. So, ang isang tao ay hindi magkaganyan kung hindi siya nasaktan. Simpleng logic lang yan. Bakit? Ano bang reason ni Ma'am Rowena? Bakit siya nagkaganyan? Bakit siya nag-hysterical? Dinuro niya, minora niya yung buplax na ito. Kasi ang dami ng kwento na para bang pinalabaso nila na si Ma'am Rowena Guanzon ay nagwala. Yun yung mga nila, mga caption. Rowena Guanzon nagwala. Rowena Guanzon bastos. Hindi ho eh. Alamin natin yung ano bang simula nito? Bakit nagkaganito si Ma'am Rowena Guanzon? Alam natin matapang si Ma'am Rowena Guanzon, si BBM nga hindi inatrasan eh. Yung mga bubonistang tanganista, talagang gusto pa nga niyang makadebate ng live sa Luneta eh. Alam niyo ho, tayong mga Pilipino, ang isipin naman ho natin na yung kausap natin, yung sinabihan mo, ay hindi masasaktan. Lalo na to si Ma'am Rowena, may edad na at talagang medyo high blood na rin. Dahil sa issue sa lipunan, nakaka-high blood din eh. Dagdagan mo pa, dumagdag ka pa. Okay. Nahusgahan? Oo, nahusgahan si Ma'am Rowena dyan. Pinalabas na masama si Ma'am Rowena. Pero hindi po yan ang totoong kwento. Narito po ang totoong kwento tungkol sa viral video na yan. Pakinggan po natin yung side ni Ma'am Rowena Guanzon. Excuse me po. Bigla po siyang, nag-post din po siya sa social media. O, narito po ang rebat ni Ma'am Rowena sa viral video niya. Yan, magpaliwanag po siya dyan. Okay, basahin natin. Para na-high blood ako kanina. No. Talagang nakaka-high blood man. Nagmura ka talaga, ma'am. Dinuro mo pa. Bakit, ma'am? Ang taas. Medics had to assist me in Rockwell Mall. O, ito yung reason. Sabihan ba naman ako ng Chinese na umalis sa Rockwell Mall because I am contagious after I cough once due to an itchy throat. Chikwa pala yan, ma'am. Mukhang hindi man Chinese, ma'am. Pero tingin ni Ma'am Rowena, Chinese daw. Parang ma'am, European or puti, ma'am. Amerikano ba yan? He said, you are coughing. You should not be in the mall. Leave. Ang putya. Siya nga ang hindi taga Makati. Ako papalayasin niya. I told him, if you are sick or afraid to get sick, you should not be in a mall. You have no right to tell me to leave. Kung makautos, parang amo siya. Matapobreng hindi naman mayaman. Pangalan niyang Chong. Nag-file ako ng complaint sa Makati Central Police Station. Ang asawa niya nag-apologize pero siya hindi. Yung babae nag-apologize. Dinilatan pa ako nang babasahan na sila ng Miranda rights ng police investigator. Tumakas. Tinakas ng lawyer nila. Ang attorney, gagawin nyo ba yun? Ang mga attorney, gagawin nyo ba yun? Itakas ang kliyente nyo. O, ito na ngayon. So, ang dahilan pala, umubo lang naman si parang napaubo, no? Hindi talaga umubo. Napaubo lang si Ma'am Rowena Guanzon dahil nga Makati yung lalamunan niya.
nung pag-ubo, sinabihan si Ma'am Rowena, umalis ka dito sa mall. Pag doon ka lumabas. So, bawal umubo sa mall. So, sa labas lang umubo. Alam mo pa kasi yung pag-ubo kasi, di mo mapigilan yan. Darating talaga yan. Lalo na pag may nakain ka na medyo makati sa lalamunan mo, uubo ka talaga tapos inom ka ng tubig. Pero it doesn't mean na, sir, may sakit si Ma'am Rowena Guanzon. Ang sakit ni Ma'am Rowena Guanzon talaga, high blood. Kaya huwag mo niyang saktan kasi dudurugin ka talaga. Yan ang totoo dyan. Ako sa akin sana nagiging naman, lalaki ka di ba? Intindihin mo na lang na mayroong isang ganyan, kung hindi mo siya kilala, hayaan mo na lang na umubo man yan or mag-take care ka na lang sa kanya, bigyan mo na lang siya ng kung ano ka. Pero nakaka-offend talaga yung ganun. Putang ina ka sa akin gawin yan, sampaling kita Nakaka-offend. Para bang merong nakakahawang sakit si Ma'am Rowena na huwag kang pumasok sa mall. Kasi baka makahawa ka. Pero sa akin nakaka-offend yun. Hayaan mo na lang, huwag mo na lang pansinin. Siguro ang hanap talaga tong inayupak na tao na to ay away. Sabi daw Chinese, pero parang hindi Chinese Ma'am Rowena no? Ewan ko lang, Amerikano ma'am Yan Amerikano. Nabastos, no? Pero sabi ni Ma'am Rowena, Chinese daw. Pero anyway, sa akin po, ang nakapupulot kong parang posibleng lesson dito, wag mong bastusin yung mga taong kagaya ni Ma'am Rowena na napaubo lang. Respetuhin mo pa rin. Kasi pag hindi mo yan re-respetuhin, lalo na yan may mga edad-edad, talagang mainit high blood po yan. Senior din naman na yan Si Ma'am Rowena, hayaan mo na. Baga intindihin mo na lang. Pero nga sabi ni Ma'am Rowena, mata pobre ka, hindi ka naman mayaman. Mata pobreng hindi mayaman. At ang problema nila ngayon, kasi tinakasan nila yung Miranda rights, magbasa ng Miranda rights ng Police Makati. So ano pong mangyayari doon? Abogada si Ma'am Rowena, patay kayo dyan. Mapatong-patong kayo na kaso ngayon. Kasuhan mo na rin Ma'am Rowena. No? Ibaon mo na lang din. Pero humingi naman daw ng sorry yung babae, di ba? Yung babae, yung lalaki lang, yung medyo matigas, dinilatan pa daw siya ng mata, anak ng kagwang. Ayan po yung viral video po ni Ma'am Rowena Guanzon. Ako, nasa panig ako ni Ma'am Rowena. Huwag po tayong magpapi. Kapag may katwiran, ipaglaban mo. Kasi hindi po pwedeng bastos-bastusin tayo, lalo na banyaga No? Nasa teritoryo po tayo, nasa bansa po tayo. Ma-Chinese ka man, ma-European ka man, Amerikano ka man, basta ikaw ay foreigner, putang ina, huwag mong bastusin ang Pilipino. Kasi nasa teritoryo ka ng Pilipinas. Ito nga po yung masaklap Kung sino pa yung mga dayo, mga foreigner, sila pa yung bida. Kasi nga, ang tingin nila sa mga Pilipino ay mababang uri ng pagkatao. Lalo na ngayon, under Marcos admin, na yurakan talagang pagka-Pilipino natin. Yung moral natin bagsak. Kaya ang tingin sa atin ng mga puti alila, lalo na yung sa Netherlands, anak ng kagwang. Sinuko natin si former President Duterte sa Netherlands. Yan na, ang baba na ng tingin ng mga banyaga sa atin. Kaya kahit nandito sila sa Pilipinas, putang ina silang siga. Pero, at least, si Ma'am Rowena Guanzon lumaban at ipinaglaban ang kanyang sarili. Ang totoong kwento, si Ma'am Rowena ang binastos, gumanti lang at hindi nagustuhan ni Ma'am Rowena ang pinagsasabi ng buplax na ito. Ayan po ang kwento. Okay, punta po tayo sa usapin sa korupsyon. Itong international anak ng kagon. International kurakot
investigation. Dapat yun na yung pangalan nila, International Kurakot. Ayan. Kasi nasa international na sila ngayon, di ba? Si Saldico, baka nga si Martin Romualdez, si Bunuan, magkasama na rin, nandun na rin sa Europa. Nagsilayasan na yung mga buhaya. Pag-usapan po natin yung nabisto ng Bilyonaryo News Channel. Kasi ang dami pong mga video si Saldico, mga larawan na inilabas. Napaka-controversial po yung mga sports car, no? Mga sasakyan sa gilid na may malita-malitang pera. Putang na, luxury car pala yung mga yan. Hindi lang basta-basta kotse, guys. Kamalas-malas dahil nahagip ng camera yung conduction sticker ng sasakyan. Pag nahagip yung conduction sticker ng sasakyan, ipatrace mo sa LTO, lalabas yung pangalan ng may-ari na yan. Kasi pag bumili ka ng sasakyan, matik, yung conduction sticker na yan, ipapangalan yan, under sa sasakyan, pangalan mo lalabas, pag pindot mo sa LTO. Milyon-milyong halaga ang naturang luxury cars. 20 million, no? Yung halaga na yan. Puta, mas malala pa talaga to kay Diskaya. Wala si Diskaya, walang sinabi dito. Kita mo, malita-malitang pera. Yung 20 million na yan, luxury car na yan, isang malita lang yan eh. Yung isang malita, 50 million nga ang halaga, di ba? Yun, 20 million lang daw. Ayon sa Bilyonaryo News Channel. Sino ba ang nagmay-ari nito? Puta, magugulat kayo. Magugulat po kayo sino may-ari nito. Una ko pong nakita yung post na yan sa isang sa Abante Radio. Isa FB page din nila yan eh. Sasakyang nahagip sa mga resibo ni Saldico natukoy na. Bago ko ilabas ang video, sa tingin po ninyo, sino? Sino ang nagmamayari ng sasakyan na yan? Thrilling, no? Pag ganun pa tayo. Ayan, yun na, linggo naman. Eh. Sino ang nagmamayari sa mga sindikato, sa mga anak ng kamuting, mga mafia di mga ugag. Magbanggit tayo ng pangalan, hulaan nyo ha. Pagmamayari ba yan ni Martin Romualdez? Tanong lang yan. Pagmamayari ba yan ni Bongbong Marcos? Pagmamayari ba yan ni Lisa Marcos? Pagmamayari ba yan ni Martin Aranita? Pagmamayari ba yan ni Sandro Marcos? O pagmamayari ba yan ni Saldico? Hulaan nyo. Kanino kaya ang sasakyan nito? Narito po ang video ng Bilyonaryo News Channel na nabisto. Galing talaga ng bilyonaryo. Akala ko nabura na yung nila channel nila. Facebook. Pakinggan natin, oh. Hindi natatapos sa mali-maletang pera ang pagsubaybay ng Bilyonaryo News Channel sa bombshell videos ni dating Congressman Saldico. Nakuha kasi namin ng impormasyon at natukoy ang may-ari ng sasakyang nahagip sa video na katabi ng umano'y cash deliveries para raw kay PBBM at former House Speaker Martin Romualdez. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Joash Malimban. November 15 ngayong taon nang ilabas ni ex-Ako Bicol Party List Representative Saldico ang isa sa kanyang bombshell statements patungkol sa flood control scandal.
Dito niya itinuro si Pangulong Bongbong Marcos at former House Speaker Martin Romualdez bilang pangunahing recipients ng pinakamalalaking kickbacks umano sa mga proyekto ng DPWH. Sa inilabas niyang video, ipinakita ng dating kongresista ang aniyay male-maletang deliveries ng mga pera para umano kina PBBM at Romualdez. Pero sa isa sa mga inilabas niyang larawan, tila nahagip ang conduction sticker ng isa sa mga sasakyang katabi ng mga maleta. Para mapatunayan ang mga litrato na deliveries ay ilalabas ko po together with this video. Eksklusibong nakuha ng Billionaire News Channel ang opisyal na mga dokumento ng naturang sasakyan. Naberipika namin na U0L960 ang nakalagay na conduction sticker dito. Ito, ayon sa amin, Teka lang. Puta kamalas, no? Kamalas ng animal na mga buhaya. Yung conduction sticker na picturean pa. Anak ng kagwang. Ayan o, yung conduction sticker. UOL960. Yan po yung nahagip, putang. Na kanino to? Sino? Yan kay, ano man yan, luxury car. Siyempre, malamang sa malamang, ang nagmamayari dyan ay mahilig din sa mga sasakyan. No? Mga luxurious na mga sasakyan. At milyon-milyon ang halaga. Masaklap niyan kung yung binili ng sasakyan na yan ay pera ng bayan. Grabe. Grabe ka, bungit. Sobra. Kanino ho ito? Pakinggan natin. aming pagsusuri, wala itong ongoing o finished application para sa isang plate number sa Land Transportation Office. Ayon sa mga dokumento, isang 2023 Maserati MC20 ang sports car na nakita sa larawan. Mystery gray ang model color nito. Ayon sa transaction documents, binili at pinangalanan ang sasakyan sa kumpanyang Socali Trading mula sa importer na Brilliance Auto Corporation. Isang sole proprietorship na registered sa Department of Trade and Industry ang Socali at nakafocus umano sa automotive trading, auto accessories at general trading. Ang pangalan ng registered owner, isang Federico Jr. Guillem Datoon. Binili ang sasakyan sa halagang 20 million pesos. Kung babalikan ng mga umano'y ebidensyang ipinakita ni Ko, tila may ilang hindi pagkakatugma-tugma sa transaction histories ng sasakyan. June 5, 2023, dumating sa Pilipinas ang sasakyan. June 9, 2023 naman, nang maisyuhan ito ng clearance mula sa Bureau of Customs, samantalang July 12 naman mula sa Philippine National Police. July 11 pa lang, iniulat na ito ng Brilliance Auto Corporation sa LTO bilang isang stock. Binili at inilipat ito sa posesyon ng Socali Trading noong December 18, 2024. Ayon sa registration papers nito. Ayon dito, natanggap ng Socali Trading ang sasakyan bilang brand new imported. Ibig sabihin, walang dokumentasyon na ginamit o binenta ang sasakyan sa loob ng 1.5 taon. Ang katakataka, kung titingnan ng date sa larawang inilabas ni Ko, November 29, 2024, ang umano'y delivery ng mga maleta sa nasabing bahay kung saan nahagip ang sasakyan. Halos isang buwan bago na ibenta ang nasabing sasakyan sa Socali Trading base sa registration papers. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng Socali Trading. Pumunta ang aming team sa registered address nito sa Quezon City. Pero nang puntahan namin ang nasabing address, building ng kilalang multi-level marketing and networking company na Front Row ang aming naabutan dito. Isang bagay na mismong staff din ng Front Row ang kumumpirma sa amin. Pero ayon sa building staff, ilang taon nang nakatirik ang kanilang gusali rito at wala umano silang alam na kumpanyang Socali Trading. Matatandang ang bilyonaryong si Sam Versosa ang isa sa co-founders ng Front Row. At siya rin ang presidente ng Modena Motorsports Incorporated, ang tanging authorized Maserati distributor sa buong bansa. Sinubukan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ni Versosa pero hindi ito tumugon sa aming mensahe. Sinisikapan ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng DTI para malaman ang impormasyon sa nasabing kumpanya, lalo na't nakakuha ang BNC ng isa pang dokumentong nagpapakita ng iba pang transactions ng Socali Trading at Brilliance Auto Corporation. Ayon sa dokumentong nakuha ng BNC, bukod sa natukoy na 2023 Maserati MC20, 3 Maserati pa ang binili ng Socali Trading sa Brilliance Auto Corporation sa kaparehong araw, December 18, 2024. Isang Levante GT at isang Grecale na imported noong May 25, 2023 at isang Grecale GT Hybrid na imported noong October 26, 2023. Patay ka, Sam. Putang inumin, dali. So yung lumalabas, yung may-ari ng sports car na yan, ay Socali Trading.
Bakit napunta kay Sam Versosa? No? Yari talaga naman, no? Puta, kakampi pa naman doon ni Tambaloslos. Kasi nga, nung pag-trace ng bilyonaryo, yung address ng Sukali Trading, yun yung bumungad building ng multi-level marketing na front row. Bakit doon ang address? Siyempre, kung ito ay iimbestigahan, dali si Sam Versosa dito. No? Tandaan nyo ha, malitang pera katabi ng sports car na yan. So matutukoy mo na, dagdag ebidensya. Si Sam Versosa pa naman, nung nakarang eleksyon, nagmayabang yan. Nabinigyan daw siya ng kalahating bilyon ni kalahating milyon, di ba? Ni Romualdez, di ba? Pinagmamayabang pa niya. One click lang eh. So ano yung ugnayan ni Sam Versosa dito sa Sukali Trading? Bakit ang address ay kinuha address ng front row? Putak na, no? Talagang, alam mo yung mafia ba, no? Gumagawa ho talaga sila ng paraan. Paano makapagnakaw? Paano maitago yung mga ninanakaw nila? Pero, ang dapat magpaliwanag dito at nakakaalam kung kanino yung sports car na yan, si Saldico lang din. Kasi si Saldico man yan ng picture dyan, malamang staff nila yan. No? Ebidensya, mautak din si Saldico. Kumuha talaga siya ng mga ebidensya kasi alam niya magkabulilyasuhan ito. Mautak din. Magaling din itong markang buhaya na to ni Tambaloslos. Pero dali sila dito kaya Saldico. Ito ebidensya man yan. Nung research ko yung Sukali Trading sa Google, kay Manong Google, wala akong makita na datos. Merong lumalabas, international eh. Pero rehistrado daw sa DTI. So ang DTI ang makapagbigay ng tamang impormasyon kung ano tong Sukali Trading at sino ang nagmamay-ari. Kasi pag nahanap mo si Sam Versosa, no? Nahanap mo yung may-ari ng Sukali Trading, ito dapat ay imbestigahan at ipatawag din po ito dapat ng ICI. Kaso ang kredibilidad ng ICI, anak ng kagwang, walang kwenta na. Simulat sa pool pa lang, nanluluko na sa mga Pilipino eh. Na dapat sana yung Senate Blue Ribbon Committee ang mag-imbestiga. Kagaya ho nito, ang dami ng mga karakter. Wala na to, kumbaga halo-halo na ba? Parang matanong mo sa isip mo, utang na may pag-asa pa ba kaming mga Pilipino na matukoy at mapagbayaran ng mga salarin itong pagnanakaw nila sa kaban ng bayan under Marcos admin? Kasi pag tiningnan mo, kasabwat silang lahat eh. Isipin mo, regaluhan mo ako ng ganito, bibigyan kita ng luxury cars. Magkano ng halaga? 20 million. Maraming kasabwat. So kung sincero pa itong ICI mag-imbestiga, di ba ho dapat ipatawag nila ho itong si Sam Versosa, yung front row? Bakit yung Sukali Trading, yung address ay sa inyo? Eh, alam naman natin si Sam Versosa, siyempre, mahilig talaga sa sports car yan. Eh. Multi-level marketing. Puta, networking, ha? Paris-Paris. Magaling yan pagdating sa pera. Bilyon pinag-uusapan yan. Kaya kulimbatin sa pera ng mga Pilipino. Bodol-bodol yan, scam. May kredibilidad pa ba itong ICI? Na ngayon, alisa na nga ho siya, alis na si Singson. Eh. At si Magalong, sinabi ni Magalong, abonado ako dyan.
Pero ito, magulat ka. Si Aso rin, umamin din na abonado daw siya. Putang ina, mga hunghang kayo, magsialisa na kayo lahat dyan. Tingnan mo ha. Si Magalong nagsabi abonado siya. Nabudol siya. Si Aso rin, nung pumalit kaya ng Magalong, abonado rin siya. O, tingnan mo. Ano na ang mangyayari dyan sa hinayupak na ICI? Hindi lamang po ako actually ang nag-aabono rito. No less than our chairman, si Chairman Justice Andy Reyes. Sila po ang nauna sa akin dito, and I see them that they are taking care of the ICI as an organization pertaining sa mga pangangailangan po ng opisina, ng mga tao. Ganun din po si Commissioner Babes Singson at even po si Commissioner Rosana Fajardo. So lahat po kami rito in our own little way po ay nagpapaluwal po ng panggastos po sa pang-araw-araw po na pangangailangan namin in order po na tuloy-tuloy po ang operation po ng ICI dahil hindi naman po pwede na binigyan tayo ng mandato. Ang irarason po natin ay wala ho tayong panggastos. So ako po bilang galing po sa serbisyo, sanay na po kami sa ganyan na na mga setup because we are confident and we know that in due time po ay darating naman po ang suporta na manggagaling sa ating pamahala. At doon Tingnan mo pinapalabas ngayon ni Singson, ni Magalong, ito wala daw sila pera. Lumalabas yung wala daw pundo yung ICI. So lumalabas nag-aabono silang lahat. 41 million. 41 million yung pondo dyan Putang ina, abonado daw sila. So ngayon yung 41 million paghati-hatian na nila. Kasi pare-pareho man sila nag-i-insist, nag-aabono sila. Anak ng kagwang, dito na tayo magkalitsihan. Sige, tuloy nakapapunta, Chiki. Pwede mo mag-follow up ako doon. Pero, General, after yung kausapin si Cheryl kanina, nakausap niya si Yusek Claire, tsaka nagpahayag na rin si Ginoong Osaka na meron na daw pondo. So, parating na yung pondo. So, of course, that's good news para po sa inyo, no? Opo, napakaganda pong balita yan na dumating na nga po yung pondo namin. So definitely po, ipaprioritize naman po ng aming executive director yun pong mga gastusin ng opisina namin, specifically po yung mga empleyado po namin na mukhang hindi po nakakatanggap ng sahod for the past months po. Putang ina, heto na tayo ngayon. Wala na nga ho kayong resulta. Wala na nga hong napala ang taong bayan sa inyong mga animal kayo. Wala na ngang matino ang investigasyon dyan sa ICI. Puro pagtatakip ng katotohanan. Ito, tatakpan na naman ninyo itong animal na mga luxury car na ito. Tapos ngayon, lumalabas. 41 million yung pundo, meron na daw. So ano ang mangyayari? Dahil abonado sila, lahat-lahat nagkiklaim na abonado kami. In the past months, walang pondo. Ganda lang ng opisina pero walang pondo. So magkano na ho yung inabono ninyo? So yung 41 million, baka hati-hatiin lang ninyo yan. Anak ng kagwang, trouble tayo dito Tang-inomin, ginigisa tayo sa sarili nating mga mantika Tingnan mo Nag-iimbestiga di umano sila sa pangungurakot. Kaya na high blood na dyan si Ma'am Rowena Guanzon. Anong animal kayo? Ngayon, sabi nila, walang pondo. Pero nag-opisina sila. Nag-abono daw sila sa mga staff nila. So, ano ang mangyayari? So, yung 41 million na lumabas, paghati-hatian nila. Putang ina, diniluko tayo sa sarili nating mantika. Ginisa tayo sa sarili nating mantika, niluko tayo ng mga hinayupak. Nangungurakot na nga, inimbestigahan yung mga kurakot, kukurakotin din ninyo, kawawang Pilipino. Pare-pareho, ito yung pinanghimutok nila ng botse. Na, tangina bunado kami. So, ibig sabihin ba nito? Yung pera ho, na ilalabas ngayon, mapupunta na yan, matik sa inyong mga bulsa kasi pare-pareho kayo nag-insist na abonado. Saan ang hustisya ho nito? Sino may kasalanan nito? Si Bangag pa rin.
Ang inom talaga, gagawa ka ng komisyon na walang kwenta. Pagtakpan lang ang katotohanan. Ngunit ito, napag-usapan din natin kagahapon ito. Pero ito po, lumalabas na itong si Boyeng Rimulya, yan pala ang may gusto na buwagin na yung ICI. So, ibig sabihin, pag binuwag ang ICI, yung 41 million na pondo, hati-hati na ang mga animal. Magkano sa'yo, Boyeng? Magkano sa'yo, The Junior? Maghati-hati sila. So, walang napala ang taong bayan dito. Sabi ko nga, una pa lang, wala to. Sarsuela, mafia pa rin o ito. Corruption pa rin yung pinag-uusapan dito. Anak ng kagwang kawawang Pilipino. Panoorin natin yung sinasabi ni Boyeng Rimulya. O ito, bakit niya isasarado na yung ICI? Ano ba ang purpose? Kasi papunta na sa Malacanang? The purpose of the ICI, that's why it was created, is because at that time, we had a very inactive ombudsman's office when that was happening. It was vacant and it was not an active office for a long time. By the time that we hire 60 to 70 lawyers within the next 2 months, there may be no need for them to exist anymore. Utang ina, Presidente Boyeng Rimulya. Si Bongbong Marcos tumakbo, si Bongbong Marcos binoto, ng budol ng 31 million. Nanalo ang presidente si Boyeng. Kung hindi maboyeng, si Romualdez. Kung hindi ma-Romualdez, si Baki. Tutangin ng Pilipinas ang gulo. Narinig yung sinabi niya? Hindi na daw kailangan ang ICI. Anak kayo ng kamote, bakit ba kayo gumawa ng ICI? Ang reason ni Boyeng kasi, noon daw, inactive ang ombudsman. Kaya, gumawa sila ng komisyon, ICI. So ngayon, dahil mag-hire na daw sila ng mga 60 to 70 na abogado, hindi na daw kailangan ang ICI. Pero mga hinayu pa kayo, naglabas kayo ng 41 million, anak ng kagwang na to. Sobra na to, Yeng! Niloko tayo eh. Binodol tayo. Una, pinapalabas nila, magaling ang ICI, kredibilidad. Yung credibility, maayos. Nagsitalunan yung iba, putang ina eh. Gulat ang mga bubunisang tanganisa. Uy, nabuwag na. Lusaw na talaga yung ICI. Pero malaman-laman natin, anak ng kagwang, bubuwagin daw na ganang aura mismo. Kasi nga, nandyan na daw si Boyeng, kaya na ni Boyeng. Oo nga. Sabihin na lang natin, nandyan na ombudsman. Goods talaga, ang mag-imbestiga naman talaga yung ombudsman. Sa lahat ng mga korupsyon sa ating bansa, ang problema, itong ombudsman Boyeng, may mga kaso din yan eh. Yung, alam mo yung trust issue kay Boyeng Rimulya, nandoon eh, maraming hindi nagtitiwala. Putang ina, ginawa niya kay Pastor Gibuloy, former President Duterte, ang dami eh, bantag. Pag makita mo si Boyeng, mabuisit ka. Ito yung tao na yung mukha pa lang, hindi pa lang nagsasalita, parang gusto mo ng rambulin eh. Nabubuisit ka eh. So ano yung sense? Bakit nag-ICI tayo? Bakit ipinilit natin yung ICI? Eh yung ending rin pala, sasabihin nyo naman pala, wala ng silbihan. Sino yung niloloko nyo? Hindi yung taong bayan. Kaninong pira ang sinayang nyo? Hindi yung taong bayan. Eh di kung ganon, bubuwagin na ho ninyo, wag na po ninyo ilabas yung 41 million pesos. Maawa naman po kayo. Kaso nire-release na daw eh. Nire-releasean mo, bubuwagin mo. So anong mangyayari sa 41 million? Hati-hatiin. Kasi abonado daw sila. Sino nang niloloko nyo? Kami, taong bayan. Kaya nakakagago talaga. Ginago at ginago tayo. Tayo naman mga Pilipino, nagpapagago.
Wala. Managot kayo dyan sa ICI, dapat kayo makulong. Dapat wala na ngang ICI, Senate Blue Ribbon Committee, ombudsman na lang dapat talaga yan. Yan dapat talaga ang sistema. Kasi itong ICI, lumabas lang naman yan para sabihin may ginagawa si Bubuim, para sabihin si Bubuim ang bida. Yan ang purpose ng ICI. Pero at the end of the day, nakikita ng taong bayan na witness, putang na walang kredibilidad. Walang integridad. Ni livestream hindi magawa. Nagsikalasan na yung mga in-appoint ni Bubuim na commissioner. Cover up. Putang ina, bilib na bilib pa naman yung iba dyan sa ICI na yan. At yung tao nakatutok sa ICI. Kung ano yung ilabas ng ICI, putang ina, akala mo yun na talaga. Credible na. Pero yan pala ay puro panglilihis sa katotohanan. Stop na siguro, sabi, stop na natin yan. Walang kwenta yung mga nasa ICI. Yung mga in-appoint natin, putang ina, bulilyaso pa tayo. Talaga ganun ang mangyayari. Kaya ayon kay Atty. Vic Rodriguez, lusaw na itong ICI. Meron nga hong komento, nasa ICU na. Wala na, mismong si Boying na nagsabi, titigil na namin yan, i-stop na namin yan. Kasi meron na kaming 60 to 70 na abogado i-hire. Next month, putang ina, ginagawang Pilipino. To cover up na naman. Wala na, Senate Blue Ribbon Committee sana ng pag-asa, kaso wala eh. Dinaya tayo. Pakinggan natin, Atty. Vic Rodriguez. Kaya po talagang maraming nagagalit eh. Ngayon, ano hong nangyari dito sa ICI? Hindi ba nung nag-iimbestiga initially, at mukhang tama naman yung kanyang direksyon, yung si Mayor Benjamin Magalong, Teka na, ito pala ito. nalusaw na po yung ICI. Aha. Matagal na po nating pinag-uusapan dito sa ating pahina na wala po talagang patutunguhan yung ICI. Bakit? Unang-una, yung pamagat pa lamang po nila yung Independent Commission on Infrastructure. Mali na po agad budol na agad It can never be independent. Why? Because all the members are appointees of Bongbong Marcos. And who is Bongbong Marcos? Paano ba na-define yung kanyang presidency? Ano ba yung legacy ng kanyang presidency kung meron man? Di ba't siya ay kasalukuyang nakalubog sa kumunoy ng issue ng korupsyon at yung testimonya ng kanyang ate at nakakatandang kapatid na drug addiction. Kaya yung ICI, nung binuo pa lamang, cover up po iyan Correct! Ang ICI was meant para po ma-forestall o sapawan yung ginagawang Senate Blue Ribbon. investigation ng Senate Blue Ribbon. Tama. Nung maayos pa yung direksyon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Kay Marcolita. Nung ang chairman pa po ng Senate Blue Ribbon Committee hearing ay si Senador Dante Marcoleta. Alam mo, tama ka dyan, Atty. Vic. Yan talagang isa sa rin sa nakita ko. Parang gusto lang po sa pawan ng ICI yung Senate Blue Ribbon Committee. Ililihis lang na kasi presidente ang nag-agawa ng ICI. Siyempre, yung mga media, si BBM nagawa, dito tayo, tutok tayo. Pero yun talagang pinaka-main reason. Sasapawan yung Senate Blue Ribbon Committee kasi si Marcolita mainit. So, kumbaga, dalawa yung tumitira na investigasyon. So, gusto nilang ipapalabas yung investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee ay hindi totoo at ay yung totoo dito sa ICI. Kaya si Marcolita, sinipa, pinalitan ni Lacson, kaya si Lacson, kung ano yung binabato ni Bongbong, yun ang ginagawa kasama sila ni Tuta Soto. So, kaya tumigil na ngayon ang Senate Blue Ribbon Committee. Sabi, nandyan naman ang ICI, titigil na tayo. O ngayon, pag buwagin ng ICI, balik na naman kayo, Senate Blue Ribbon Committee. Dahil po hindi nila makontrol ang direksyon ng Senate Blue Ribbon Committee hearing sa pamumuno po ni Senador Dante Marcoleta, kinakailangan paspasan, bumuo po ng ICI, yung Independent Commission on Infrastructure. Budol nga po ito, matagal na nating sinasabi. And in many interviews ng mainstream, na kung saan tayo po ay na-interview nila, sinabi ko na I have little or no reliance on the credibility or so the outcome of ICI. Bakit? Correct. Unang-una, wala pong basihan ang pagtatag ng ICI. Bakit?
wala naman huyang power na mag-prosecute. If at all, the most that the ICI can do is to render a fact-finding investigation. Pero yung fact-finding investigation niya, wala po silang power o kapangyarihang magsubpina. Whether magsubpina ng testigo o tetestigo o magsubpina ng dokumento. Higit pa, pag wala kang power o kapangyarihang magsubpina ng dokumento o ng tao, wala ka ring power mag-cite in contempt. So wala po iyan, mahinang klaseng nilalang po iyan. Yan po yung kinasabi nating lowest mammal in the hierarchy. Bakit? Lowest Ang layunin mammal. po niyan ay lagyan lamang ng hadlang yung sanang tama't smooth direction ng investigation ng Senate Blue Ribbon Committee hearing. Again, nung naunang chairman ng Senate Blue Ribbon nitong 28th Congress na si Senador Dante Marcoleta. Okay yun. Kaya po nila pinaspas yan. Bakit po ang ating pamagat ngayon ay nalusaw na ICI? Unang-una, sabi ko nga ako sa inyo, yung pagtatag pa lamang po niyan, budol na. Ang layunin niyan, maglonder din ng ebidensya. Ang layunin niyan, maglonder din ng mga idedemanda. Saan kayo nakakita? Ang naaresto, at ito'y nalalaman kong personal, demoralize po ang mga kawani ng DPWH. Bakit? Linoloko po ng gobyernong administrasyong ito ang mga empleyado ng DPWH. Marami pong kurakot at korap sa DPWH. Marami. Henry Alcantara, si Yusek Robert Bernardo, yung Bryce Hernandez, napakarami po nila eh. Yung Cathy Cabral nga, hindi na natin nakikita eh. Yung Manny Bunuan nga, wala Takas na rin na. eh. So talagang maraming napakakurap at kurakot dyan. Pero hindi lahat. Marami din pong matitino dyan. Ano po ang ginawa ng administrasyon ni Bongbong Marcos? Ang kinulong po, ang kinasuhan, renege yung bahay, sinerva ng warrant, sinerva ng search warrant, ikinulong, kinasuhan yung mga maliliit na empleyado. Yung maliliit na empleyado. Si Manny Bunuan, pinalabas muna ng bansa hanggang ngayon. Laya. Mautak eh. Yan din ang ginawa nila kay Cadiz ngayon, yung alleged bagman ni Bongbong Marcos. Pinapatakas mo na yan, tapos bago kasuhan. Mautang ina, no? Niluluko talaga tayo ng mga hinayupak na ito eh. O ito, dahil kabaro tayo, nakinabang kami sa inyo, lumayas muna kayo ha, layas na. Pag sinabi ni Bungit, layas kayo habang wala pa kayong hold departure order. Ngayon, kasuhan namin kayo dito. Bahala na kayo dyan sa ibang bansa magtago. Kasi yan ang tanging dahilan dahil bistado na tayo. Ito yung nangyayari ngayon. Pinalayas nila. Tuloy, Atty. Vic Rodriguez. Kaya po talagang maraming nagagalit eh. Ngayon, ano hong nangyari dito sa ICI? Hindi ba nung nag-iimbestiga initially, at mukhang tama naman yung kanyang direksyon, yung si Mayor Benjamin Magalong, hindi ba nung tama yung direksyon ng kanyang investigasyon at tila hindi siya mahapigil ng Malacanang, siya ay tinanggal bilang miyembro ng ICI? Tama ka dyan. Ako, bumilib nga ako doon kay Magalong, pero nung simula na nagpagamit siya kay Marcos, kasi kaya siguro sumama si Magalong kasi yung inabono niya Atty. Vic hindi makukuha. Sige, magpa-auto po na tayo kay Marcos. Putang ina, nag-abono ako dyan eh. Magkakaroon na daw ng pundo, hindi ko makuha eh. Kaya ngayon, nawalan ako ng bilib. Tuloy, attorney. Di ba? Tinanggal si Babe Singson, si Magalong. Benji Magalong.
Pero ang sabi ni Benji, hindi siya tinanggal. Siya ay kusang loob na umalis. At hindi rin niya alam bakit nagkaganoon. Nagtatrabaho lamang siya ng tama. At ang palusot ng Malacanang, dahil daw para hindi maabala si Mayor Benjamin Magalong sa kanyang mga responsibilidad at obligasyon bilang ama ng Baguio City. Kalokohan hindi ba kalokohan? Ngayon naman, si Rogelio Babe Singson, pangalawa na po ito na umalis sa ICI. Si Rogelio Babe Singson, doon po sa mga hindi gaanong pamilyar sa ating recent history, sapagkat si Rogelio Babe Singson is like almost 10 years na po siyang huling nagserbisyo sa pamahalaan bilang kinatawan ng DPWH nung panahon ni Pinoy. dating Pangulong Noynoy Aquino, 2010 to 2016. Marahil sa karamihan po sa mga nagpapabayad na trolls ngayon, mga munting bata pa ho kayo noon nung si Babe Singson ay naging kawani, naging kalihim ng DPWH. Sa mga trolls, mga munting bata pa daw kayo. Utangin na, ang dami kasing mga trolls. Ano naman tong mga trolls? Oh? Batang-bata ka pa, kawatan ka na, Sandro Charis. Kaya tuloy mo. Ngayon, alam na ninyo, tama yung paghirang sa kanya sapagkat maganda rin naman yung kanyang integridad. And Reputasyon. I think, to be fair to former Secretary Babe Singson, tingin ko naman ang kanyang layunin makatulong dito sa nangyaring malawakang korupsyon ng flood control projects, flood control mitigation program at flood control funds anomaly. Subalit paglaon, ang naging dahilan po ay very intense at stressful ang ICI work. Ito po ay sa kataga mismo ni Ginoong Babe Singson, ni Secretary Babe Singson. Kaya daw po siya nagbitiyo ay dahil very intense and stressful ang ICI work. Alam mo ninyo, nagiging Maginoo na lang ito si Secretary Babe Singson. Correct. Ayaw na lang niya siguro ng kontrobersiya and maybe he just wants to go back to his peaceful, quiet, serene, and he's very much made. Marami na pong napatunayan yan. Gusto na lang niyang bumalik sa kanyang tahimik na buhay sa pribado. Kanya ayaw na niya, naging Maginoo na lang siya. Pero yung ginawang rason, pamigay po yun Dahil daw po sa very intense and stressful ICI work. The moment it was offered to him, I'm certain, matalinong tao yan. Alam niya na magiging mabigat, hindi biro-biro, yung kanyang haharapin sa ICI bilang miyembro ng budol na komisyon ng ICI. But nonetheless, mainam din po iyon. Bakit? Sa edad ho ni dating Secretary Babe Singson ng DPWH na kabibitiw lamang po bilang bahagi o miyembro ng ICI, wala na ho siyang dapat patunayan. Kung meron man, yung nalalabing taon pa niya, sana'y maging malakas lagi ang iyong pangangatawan, Secretary Babe Singson, at marami ka pang maitutulong sa bansa in many other capacity. Siguro, yung mga katulad po ni Secretary Rogelio Babe Singson na nasa gobyerno pa ngayon, nagsisilbing gabinete o undersecretary, ASEC o regional director, kung kayo po ay nasa ganyang edad na at estado nyo respectable naman po kayo sa inyong profesyon, sa inyong komunidad, sa inyong pamilya, I encourage you, it's time to do a Babe Singson. Take the road less traveled, take the higher ground, at talagang mahirap ipagtanggol ang isang administrasyon na lugmok sa issue ng massive corruption, looting of public funds, at yung direct at hayagang testimonya ng mismong kapatid ng Pangulo na drug addiction. Mahirap po iyan. Kaya ikaw, Babe Singson, umalis ka na ng tuluyan dyan at kung may nalalaman ka dyan sa ICI na kawalang hiyaan, ikanta mo. Maawa ka sa taong bayan. At baka may alam ka talaga una pa lang
Kung ano ba talaga, ikaw rin na Magalong, ano ba talagang hangarin ninyo dyan sa ICI? Minamanduan ba kayo ni Bongbong? Inutusan ba kayo ni Lisa Marcos? Inutusan ba kayo ni Martin Romualdez? Yan ang dapat naming malaman. Putang ina, isabi nyo na, tama si Atty. Vic Rodriguez, mahirap yan ipagtanggol itong gobyernong ito, sandamakmak na korupsyon. Mahirap ipagtanggol ang isang administrasyon na araw-araw may kontrobersya, nagluluting na nga daw ng pera sa kaban ng bayan. Maraming karakter ho ito. Ngayon ho, kayo may nakapunta na dyan, umalis naman na kayo, ikwento nyo ang katotohanan. Kung bakit po kayo umalis, ano po ang hangarin ninyo for the sake of the Filipino people. Kasi kung itago nyo yan, tandaan nyo po, trilyon-trilyon na po yung perang nawala. Maawa po kayo, may 2 taon pa ang gobyernong Marcos. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan, di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa, gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.